For today's devotion, a God-centered prayer. 2 Chronicles chapter 20 verse 13 to 30 is our scripture reading, and in verse 17 is our key verse. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. So again, ang nagsasalita dito ay si King Jehoshaphat. Makikita natin that his prayer life is very God-centered. Sa Diyos ho talaga nakasentro sapagkat hindi siya nagbibigay pansin sa mga negativity na kanyang nararanasan at nararanasan ng kanyang kaharian. So ang Diyos sa iyong buhay nais rin niyang ikaw ay maging specific sa iyong mga problema. Nais ng Diyos pag ikaw ay nagpe-pray sa Kanya, yung focus mo instead na mapunta sa problema ay mapunta sa Kanya, mapunta sa Kanyang kapangyarihan. So napakaganda na lagi mong ipangalanan sa Diyos ang iyong mga inaalala. Every problem, every issues, every trials, every pain, and every situation sa iyong buhay, sabihin mo sa Panginoon. And then, napakaganda na magsimula ka laging magpuri sa Diyos, lagi mong kilalanin yung kanyang ginagawa, maging yung mga dati niyang pagpapala sa iyong buhay at ipahayag mo kung gaano katotoo na ang Diyos ay makapangyarihan sa iyong buhay. Si King Jehoshaphat ay isang hindi bagito sa kanyang pangunguna. Makikita natin na hindi lang iyan yung unang problema ng kanyang kaharian na sila ay lulusubin ng Moabites, ng Ammonites upang sila ay lipulin. So makikita natin sa buhay ni King Jehoshaphat na sa ganong problema, ang una niyang ginawa ay tumawag sa Diyos. Hinanap niya ang Panginoon. So makikita natin sa kanyang buhay yung talagang humility, yung tiwala sa Diyos, at hindi siya nagtitiwala sa kanyang sarili. How about you? Pag dumadating sa mga issues and problems or mga nakaka-receive ka ng bad news sa iyong buhay, ano ang iyong unang ginagawa? Ikaw ba ay gumagawa ng sarili mong strategy or ipinagpe-pray mo muna sa Panginoon? So makikita natin kay King Jehoshaphat, instead na siya ay magpasalamat sa Diyos at gumawa agad ng sariling plano, no, or gumawa agad ng sariling strategy, ang kanyang ginawa ay siya ay lumapit sa Panginoon, tumawag sa Panginoon. So iyan din ay magandang i-apply natin. Instead na hanapin natin ang sarili nating kaparaanan, the best thing na pwede nating munang gawin ay tawagan ang ating Panginoon at ipagkatiwala sa Kanya anuman ang strategy sa mga nararanasan natin sa ating buhay. Because our problem sometimes ay hindi tayo tumatawag sa Diyos, wala sa Kanya ang focus natin, and then iniisip natin na kaya na nating i-handle lahat ng bagay sa ating buhay. Ang isa pa hong kahanga-hanga dito po sa kay Haring Jehoshaphat, makikita natin na sa kanyang prayer, nagsisimula pa lang siya sa prayer, ang Diyos ay nagsisimula na po sa pagliligtas. Dahil yung panahon na lumapit na po yung Judah, yung army of Judah, doon ho sa kanilang mga kalaban, natagpuan po nila na sila po yung mga patay na, no, mga dead bodies na po. So wala na po silang kalaban na nakatayo. So makikita natin in that story, in this devotion, na ipinubay ng Diyos anuman yung kanilang kailangan, tinugon ng Diyos yung kanilang pangangailangan sa isang masaganang biyaya. So ganun din ho sa atin, pagkatiwalaan natin ang Diyos na siya ang magpo-provide whatever resources na kailangan natin. Yan man ay sa usapin ng emotion, usapin ng physical or spiritual, whatever need na atin pong nais, anuman ho ang resources ibibigay ng Panginoon sa atin, especially if ang ating tiwala at pagsunod ay nasa Kanya at ipinagkakatiwala natin sa Kanyang i-handle anuman po ang mga issues natin sa ating buhay. So makikita natin, if you are a person na pinagkakatiwala mo sa Diyos lahat ng iyong pangangailangan or whatever resources na iyong nais, ikaw ay magiging God-centered person. Ang buhay mo, Diyos ang magiging sentro.
Let us pray. Lord God, ako'y nagpapasalamat sa inyong katapatan noon at hanggang ngayon. At sa mga oras na ito, inililay down ko na po ang aking mga issues, ang aking mga burden, ang aking mga trials, ang aking mga problems, O Diyos. At nagtitiwala ko, Panginoon, na Ikaw ang siyang kaya magbigay ng strategy at magtatagumpay ako anuman ang laban sa aking buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.